So yun, mabagal at naghahambang yung mga laptop o yung mga computer desktop. Tapos gusto nyo mag-upgrade pero kulang pa rin kayo sa budget o kaya naman ayaw nyo pa rin maglalabas kasi nga dahil pa rin sa pandemic. So dito sa video na to, bibigyan ko yun ng ilang tips kung paano nyo mapapabilis ang boot up at maiwasan ang paghang ng inyong mga computer kahit hindi pa kayo nag-upgrade. So sana masundan nyo yung mga process na gagawin natin. Sana may matutunan kayo, makuha nyo yung mga binibigay kong instruction dun sa gagawin natin dito sa desktop at masundan nyo yung process. So isa sa mga problema talaga minsan sa mga computer o laptop ay yung matagal na boot up o pag-start up ng ating mga computer. So siguro dahil hindi pa na-configure talaga yung system settings niya. So tuturo ko sa inyo paano i-ibahin yung settings niya para mas mapabilis yung startup ng ating mga computer. Pero unang gagawin muna natin gagawa muna tayo ng restore point So ano yung restore point? So restore point, gagawin natin siya para maibalik natin siya sa time na hindi pa natin naiiba yung settings o setup ng ating computer kung sakaling gusto pa natin ibalik dun sa original na settings niya. So ganito yung gagawa ng restore point Okay, so ganito yung paggawa ng restore point So dito tayo sa ating desktop. So makikita dito sa ilalim, search bar, search natin create restore point. So click lang natin yan. Tapos nandito tayo sa system protection So click natin yung configure. So ito kasi settings ko na-configure ko na siya before. So yung normal niyan minsan naka-disable. So i-turn on lang natin yung kanyang system protection Tapos okay. So mapapansin nyo dito sa protection settings, naka-on na yung ating system protection para sa drive C. Tapos click na natin tong create. So rename natin siya dito sa time na or date. So October 13 10:30 10:55 10:55. So parang ganyan. So create lang natin yan. So hintayin lang natin matapos yan bago tayo mag-proceed sa susunod na step. So ayun, tapos na. Ito yung Windows na lumabas na pop-up message na the restore point was created successfully. So close lang natin yan. Tapos okay lang tayo dito. So ganun lang kung paano gumawa ng restore point bago tayo natin simulan yung ibang settings na gagawin natin Okay, para sa pangalawang process natin pangalawang tips natin na gagawin para mas mapabilis natin yung boot up ng ating mga computer Doon naman tayo sa system configuration o sa startup option. So dito babaguhin natin yung kanyang boot setup yung settings, tapos may mga advanced option pa dito na iibahin rin natin yung settings niya, tapos pati na rin sa mga services. So ganito pa natin siya i-setup. Okay, para sa pangalawang step natin na gagawin sa pagbabago ng kanyang settings. So doon na nga tayo sa startup option. So gagawin lang natin, so kagaya nung first step, search tayo dito sa search bar, system, configuration. So click lang natin yan. Tapos may lalabas na window na ganito. So click lang natin yung boot. Tapos punta tayo sa advanced option. So dito binago ko na yung settings ng computer ko. So papakita ko lang sa inyo kung ano yung dati niyang settings. So dito sa number of processors, kung makikita nyo number 6 yung nakalagay dito sa computer ko, sa desktop.
So yung normally yung nakalagay dyan talaga no, number 1. So binago ko siya, nilagay ko siya sa number 6. So ito yung number ng processors na naka-install sa inyong computer ano. So pinili ko yung mas mataas kasi para mas maganda rin yung process niya no. Kaya pinili ko number 6. Tapos okay lang natin yan. Tapos dito naman sa bandang gilid ano, sa right side, makikita nyo yung timeout. So minsan nakalagay dyan 30 seconds ano. So binago ko siya, ginawa ko siyang 3 or 5, mga ganon. Pwede nyo gawin yung 5. Tapos dito naman tayo sa services. Okay, so makikita nyo ano, i-scroll ko siya pa ilalim. So itong services ano, ito yung mga program na nagra-run behind sa mga program na talagang niraran natin ano. So gawin lang natin, i-hide lang natin yung all Microsoft services. So makikita nyo yung pag nag-scroll down ulit ako no, halos nawala na lahat ng mga Microsoft services. Tapos punta naman tayo sa startup. So dito sa startup, open natin yung task manager. So dito makikita nyo yung mga in-install natin na mga program ano, bukod sa mga services. Dito pwede natin i-disable ano, yung mga hindi naman kailangan talaga sa startup. So kagaya nitong Skype, disable ko siya. Tapos itong control center launcher, kasi doon naman sa pang printer ko naman yan, so disable yan. Tapos Adobe Cloud, pwede natin i-disable yan. Spotify, disable. Status monitor application, pwede natin i-disable yan. So kayo nang bahala no, depende naman yan sa mga nagpaka-install na program sa inyong computer. So user, detail, services, so okay na yan. So yun lang yung mga babaguhin natin ng mga setup ano. Tapos i-close lang natin siya. Tapos click lang natin yung apply, tapos okay ano. Apply, tapos okay. So may lalabas na window na message na kailangan nating i-restart yung computer ano, para may apply yung settings na ginawa natin. So hindi na ako magre-restart kasi nagawa ko naman yung settings na yun before. So okay na yung settings ng computer ko. So dyan sa inyo, kailangan talaga i-restart talaga ano, kung susundin nyo yung process na ginagawa ko para may apply yung settings. So yun lang yung sa pangalawang settings ano, doon sa startup option. Yun lang yung mga process na ginagawa. So sana gets nyo ano. Okay, so number 3 natin na tips ano, kailangan natin tanggalin yung mga unwanted programs ano dito sa ating desktop or mga laptop. So ito yung mga programs na naka-built-in na dun sa mga software na ini-install natin ano, o sa mga operating system na ini-install natin. So kagaya ng mga games, so tatanggalin na natin yan. So para katulad nito. Okay, sa pagtanggal ng mga unwanted programs ano, punta lang tayo dito sa Windows logo. Click natin yan, tapos kung makikita nyo dito ano, yung mga kagaya nitong photos ano, live photos na to. Right click natin. More, turn off natin siya ano. So hindi naman natin kailangan yan, nakakaano lang sa desktop pag i-start up. So Netflix, so unpin natin yan, tapos punta dito sa play. So itong mga games na to ano, so pwede natin yan install to. Hindi naman natin nilalaro yan. Sino pa bang naglalaro niyan? Mga bata na lang. So Bubble, uninstall natin yan.
uninstall. So yung mga ganun na hindi na kailangan, na hindi yan yung nilalaro o nakakabagal lang sa pag-startup ng computer natin. So tanggalin lang natin yan. So solitaire, hindi na naglalaro niyan. Uninstall. So hanggat maaari yung hindi na kailangan, yun ang tatanggalin lang talaga natin. I-install natin o i-unpin natin siya sa startup. So isa pang way para makita natin yung mga programs na hindi naman talaga kailangan. So search tayo dito, search bar. So add or remove programs, click natin yan. So dito makikita natin yung mga in-install natin na program. Tapos doon, bukod sa program na software na in-install natin may mga program pa talaga na i-install na hindi naman natin kailangan. So kung ano yung makikita nyo dito na hindi nyo na kailangan so i-install nyo na yan. So mixed reality portal kagaya nito, hindi na natin kailangan yan. Para saan ba yan? Uninstall natin yan. So yung mga parang ganon, kayo na lang yung bahala. Depende naman yun sa mga programs na i-install nyo Tapos close lang natin yan. Okay, so sa pang-apat natin so kung gusto natin medyo maging snappy yung ating mga computer ating mga laptop, so gawin natin yung settings na to. Okay, so sa isa pang way para maging snappy yung ating settings dito sa computer yung ating process. So punta lang tayo muna sa registry editor search natin siya, registry editor. So click natin yan. So yes lang. Tapos punta tayo sa current user Tapos click natin yung desktop. Okay, tapos click tayo dito sa bandang right side. Tapos click natin sa keyboard M. So makikita natin dito yung menu show delay. So click lang natin yan. So normally yung default na nakalagay niya dito sa value data 400. So gawin lang natin 20. Tapos okay. So number 5 natin na tips doon naman tayo sa power option. So depende yan kasi kung gamit mo yung laptop naman, so hindi mo na kailangan gawin tong step na to kasi sa mga laptop kasi mas maganda talaga yung naka-balance lang yung kanyang power option kasi yun naman talaga yung pinaka-recommended. Tapos mas ma-preserve pa yung battery life so hindi siya ganun kalakas sa kuryente. So kung desktop naman yung gamit mo pwede mo siyang ilagay sa settings na high performance. So hindi naman ganun kalaki yung konsumo sa kuryente kasi desktop naman yung gamit. So ganito kung paano siya i-setting sa high performance kung desktop yung mga gamit niyo. Okay, so dito naman sa ating desktop settings so hindi naman katulad dun sa mga laptop So dito pwede natin i-high yung performance niya sa power option. So search natin sa control panel. Tapos punta sa search bar. Search natin ang power option. So click natin yan. So dito nakalagay niya yung balance recommended. So i-click natin tong high performance. Para mas maganda yung optimization ng ating computer Tapos close lang natin yan. Okay, so meron pa tayong isa pang way para mas mapabilis yung process ng ating computer. So ito yung tinatawag na defragment o disk cleaning
So hindi naman exactly nga disk cleaning na buburay natin lahat ng file sa ating hard disk. So i-remove lang yung mga files na hindi na talaga kailangan. Pero hindi ko na siya talaga sinama dito sa tutorial na ito, no? So binabanggit ko lang siya ngayon para meron kayong additional idea. Kasi pag yung process na to medyo cautious. So pag beginner ka pa lang tapos mag-try ka ng ganitong mga step, so baka may mabura ka talagang importanteng file sa operating system o sa inyong mga file na ginagamit mo talaga. So ayun, hanggang doon na lang. Sana may nasundan nyo yung mga process na ginawa natin So may natutunan kayo kahit na konting bagay lang. So nakapag-share ako ng konting mga tips kung paano natin napapabilis yung process ng ating computer para maiwasan natin yung paghahang ng ating mga laptop o desktop computers. So kita-kita ulit sa susunod na video tutorial dito sa DC Graphics channel. So hanggang doon na lang muna. So DC Graphics signing off. Peace.